Sa isang matinding babalag, nagpahayag ang isang mataas na opisyal ng hukbong dagat at isang general ng kanilang pagkadismaya kay Pangulong Putin Jr. Ayon sa mga ulat, hindi raw natutugunan ng administrasyon ang mga pangangailangan ng militar kaya't nagbabanta ngayon ang mga opisyal ng posibleng pagsugod sa Malacanang. Ang kanilang pagkadismaya ay nagugad sa mga isang isyu ng kakulangan sa supply at modernisasyon ng kanilang kagamitan na matagal na nilang hinihintay. Samantala, si Vice Presidente Inday Sara Duterte ay nagbigay na rin ng hudyat sa mga armadong grupo na handa silang kumilos kung kumakailangan. Ayon kay VP Sara, mahalagang masiguro ang kapayapaan at kaayusan ng bansa, ngunit dapat ding mapakinggan ang mga hinain ng mga kawal at opisyal ng militar. Ang kaniyang pahayag ay nagdagdag ng tensyon sa kasalukuyang sitwasyon, lalo na't maraming sektor ang nagbabantay sa magiging hakbang ng pamahalaan. Sa gitna ng mga pangyayari ito, inaasahang maglalabas ng pahayag si Pangulong Putin Jr. upang linawin ang posisyon ng pamahalaan sa isyong ito at magbigay ng katiyakan sa publiko. Abangan natin ang mga susunod na kaganapan at sana'y matagtagumpay ang lahat sa paghahanap ng mapaayos na solusyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Okay, ito yung kanyang post sa kanyang Facebook account kahapon. Sabi niya, the question tungkol ito kay, di ba sinibak nila si Vice Admiral Alberto Carlos ng Westcom at pinalitan ng bago si Rear Admiral Torres Jr., Arnolfo Torres. So ito, ang post is ang title niya is Anger Brewing. Kumukulo ang galit ng mga ibang kasundaluhan. Bakit? Ito, the question to ask to the Chief of Staff and his Board of Generals and the Department of National Defense is, why was Vice Admiral Alberto Carlos Westcom team removed and disrespected for performing more than 20 successful rotation and resupply missions from January 2022 to March 2024, while no one is getting the axe for this recent epic failure or fail. Meaning yung I think June 17 na palpak na resupply mission sa Ayungin Shoal, na kung saan 8 sundalo natin, sailors natin ang nasugatan, yung isa naputulan ng daliri, na walan tayo ng 8 armas at napahiya tayo ng husto. So ito, tanong daw para sa starting from the DND Chief, then Board of Generals, the Chief of Staff. Bakit hindi parusahan? Bakit hindi i-relieve itong Westcom, bagong Westcom chief na grabing pagkapalpak? Epic failure. Yung si Vice Admiral Carlos, kung meron mang tension nung panahon niya, hindi katulad ng tension ngayon. Malapit nang nagkaputukan eh. So, 20 successful missions panahon ni Vice Admiral Carlos. Nang dahil lang sa isang phone call, recorded phone call, sinibak siya na unceremoniously. Pinalabas lang na personal leave, kailang hindi, sinibak eh.
So yun, nagtatanong nga lang naman, kilala ko itong si retired General De Leon, classmate ko ito sa Command and General Staff Course noong 2003. May prinsipyong Marine officer ito. Noon ngang panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo, sasalita pa, kaparehas silang dalawa ni may paninindigan ni Medal of Valor awardee Colonel Ariel Kerubin. Basta tama, ipinaglalaban, at kaya ito, nagbo-voice out ng opinion si General Orlando De Leon. Okay, basahin natin ang mga comments ng mga sundalo, retired and active. Si Professor Malu Tikia nagbigay ng comment. Sabi niya, "The question is quite valid, and until now, the Commander-in-Chief, Presidente, has been silent. No troops visit, no comment, and no ironclad posturing." Bakit tahimik ang Commander-in-Chief? June 17 nung nangyari, nung una nga lang, yung lang balita na gentleman's agreement, nag-comment na siya na worrisome. Ito pa kaya, muntik nang nagkaputukan. Tapos, sobrang tahimik. Bakit wala na siyang salita? So, sumagot si General De Leon kay Professor Tikia, sabi niya, "My guess is, they are now in a quandary on how to temper the anger. The next Aurora mission is very critical." Tama. Natataranta na sila. Kasi alam nyo yung mga Navy sailors natin, yung Navy frogmen, they're one of the best. Well-trained yun. Yun po ang katumbas ng Navy SEAL sa US. Pina-escort sila, kaya lang siguro, with a very specific instruction na do not fire, ganon, o huwag kayong mag-escalate ng tension. Kaya pagdating ng mga Chinese Coast Guard na itak ba o palakol, baton, wala lang. Pinagpapalo sila, walang magawa yung mga Navy frogmen natin, Special Operations Group. And I'm sure masakit sa kalooban nila yung nawalan sila ng armas. Hindi pwedeng i-surrender mo yung armas. Malala nyo sa Golan Heights ba yun? Noong 2015, ang Chief of Staff noon si General Katapang. Yung ating mga UN contingent doon, Army soldiers, napalibutan sila ng Syrian troops. Pinapasurrender yung armas. Merong isang bansa, hindi ko na katandaan yung bansa, sinurrender talaga ang armas. Ang ating mga sundalo, no way. Tapos ang instruction din ng AFP leadership, make a way for you to escape. Do not surrender. Ay talaga. Hindi nag-surrender yung mga Pilipino sundalo. Humanap ng paraan. Pagdating ng gabi, tumakas sila, dumaan sila sa napakaraming landmines. Inaiwasan nila yung landmines hanggang naka-extricate. Hindi nila isinurrender ang kanilang mga armas dahil nakakaya yung sundalo ka, isurrender mo, makumpiska yung armas mo ng ibang national. Ganon ang saloobin ng ating mga Navy sailors na wala man lang kalaban-laban, nakunan sila ng armas, nakakahiya. Kaya ito yung sabi ni General De Leon na sentimento na anger is brewing, kumukulo ang galit ng ating kasundaluhan dahil sa ambiguous, walang klaro na kung gera na lang. Bakit
ang Chinese Coast Guard o itong Chinese maro. Hindi sila nagdala ng armas, pamalo lang. Tapos tayo nagdala ng armas, ayun, napilitan na ang policy ng Philippine Navy, do not fire. The first shot shall not come from the Philippine side. So anong mangyari? Ano na lang? Kahit palu-paluin tayo, ganun na lang. Kaya tama, very crucial ang next rotation and resupply mission. Anong mangyari? So hanggang ganyan na lang ba? Kung sa Bisaya, gidaog-daog, yapak-yapakan na lang ta. Hanggang kailan makapagtiis ang ating mga Navy sailors? May hangganan ang lahat. Kaya sana ayusin nila itong ginagawa nila dahil kawawa ang ating mga Navy sailors, Coast Guard personnel sa ganitong ginagawa. Mabuti pa panahon ni Tate Digong. Diskarte. Okay? Walang nawala na ating teritoryo. Kailang less tension. So, sana maiwasan ang kaguluhan. The General's Perspective. Ang link nito nasa description box ng ating video. Paki-click lang para makasubscribe. Hindi natin alam, itong tatak administration na ito is gurgur. Itong ating channel ngayon, nabantayan ko, may mga nag-attempt na i-hack na naman ito. Kaya mas mabuti, meron tayong backup channel para tuloy-tuloy ang ating pagpapahayag ng katotohanan in case na ma-hack na naman itong ating channel. Okay. Ito, tatlong pangalan na ang lumutang. Una, si dating Vice President Leni Robredo. So ano ngayon ang status? Ano yung possibility na siya ang susunod na DepEd Secretary? Nagsalita na po siya. Napanood ko short video na posted by Inquirer.net. Sinabi niya na ang plano niya by 2025 tatakbo siyang mayor ng Naga City. Yung senatorial race, sinarado niya na yon at nagpaalam na siya sa Liberal Party na mayor ng Naga City ang kanyang tatakbuhan. Yung late husband niya, si dating DILG Secretary JC Robredo, naging mayor ng Naga City. So gusto niya doon. So, kung tatakbo siyang mayor, malapit na yon. October this year, mag-file na siya ng candidacy. So, malabo na yung magiging DepEd Secretary siya. Kasi, dapat mag-focus siya doon sa kanyang kampanya as mayor ng Naga City. So, yun ang basa ko dyan. So, wala na. So, dalawa na lang ang posibilidad, although ito, suggestion lang ito ng isang congressman, si Representative Joey Salceda ng Albay. Dalawa ang kanyang pinangalanan. Una, si Commissioner ng Commission on Higher Education, Prospero De Vera. At saka pangalawa, yung head ng Synergia Foundation, Wilwida Nene Guevara. Okay. Marami ang nagsasuggest ngayon na dapat ang next DepEd Secretary must come from the academe. He or she rose from the ranks. Yun ang claimor. Which I agree. Mas maganda yung alam niya yung pasikot-sikot, alam niya yung problema, but it does not mean to say na hindi alam ni VP Sara. Although wala siyang experience sa actual teaching position, kaya lang hindi mo naman kailangan yun. Yung DepEd Secretary, ano na yan, top level, anong tawag doon, management skills ang kailangan dyan. Okay.
maraming teachers ang nasasayangan sa pag-resign ni BP Sara. Na naka-vlog na ako nito 2 days ago. Ito, may pahabol na nagbigay sa akin ng comment. Isang high school teacher. Sabi niya, na masyadong maaga yung pag-resign, sabi niya. Ito, basahin ko. Medyo premature yung pag-resign. This coming school year pa lang ang implementation ng matatag curriculum. Ito po, maraming nagsasabi na napakagandang curriculum ito basta ma-implement ng maigi. Yung mga nakausap kong teacher, sabi na, paano na yung continuity ng matatag curriculum? Baka hindi na ma-implement. Ibig sabihin, well accepted sa DepEd, sa teaching community, itong matatag curriculum para maibangon ulit ang mataas na antas ng edukasyon sa ating bansa. So, sana, sabi nitong teacher, ay i-monitor muna niya ang implementasyon nito kahit 1 taon lang. Sa 2 taon niya bilang DepEd Secretary, naramdaman naming mga teachers ang malasakit niya sa amin. Wow! Actually, ngayon, we are enjoying the 30 days uninterrupted vacation na ibinigay niya sa amin. Ngayon lang daw ito nangyari. Yung mandatory 30 days vacation na walang ibang gagawin. Ako, naging teacher din ako bago ako nagsundalo. From 1979 to 83, 4 years akong nagturo. Nako, kahit bakasyon, may trabaho pa rin. Hindi nawawala ng trabaho mga teachers. Kaya kawawa. So ito, parang nakaluwag sila ng malalim na pagluwag, paghinga. 30 days uninterrupted vacation. They are enjoying it now. Okay, sabi niya. Kaya personally, nalulungkot ako. Sana man lang ay magtagal muna siya ng ilang taon dahil alam ko na marami pa siyang magagawa sa department. Okay. But looking at the bigger picture, nauunawaan ko ang kanyang pagbibitiw. It is a sign na ayaw na rin niya sa pamumuno ng kasalukuyang presidente. Pati ako, ayaw ko na rin kay BBM. BP Sara's resignation gives us a ray of hope for a new leadership. Also, her resignation is an indication that she would run for the presidency this upcoming presidential election. Ito pong teacher nito, Ilocano, Marcos Loyalis, kilala ko. Kaya, diehard supporter ito ng Marcos. Binutuhan niya si BBM. Ngayon, wala na. Ayaw ko na, sabi niya. I don't know anong nakita niya, bakit ayaw niya na kay BBM. At nabigyan siya ngayon ng pag-asa na itong resignation ni BP Sara is an indication that she will really run for the presidency on 2028. Okay. So, nandun na yun. Hindi na natin naibabalik yung panahon na mag-DepEd Secretary pa si BP Sara. So ito na lang, pinagpipilian. CHED, Commissioner Prospero De Vera, panahon pa ni PRRD, siya na yung CHED Commissioner at maganda. To me, maganda ang performance niya as CHED Commissioner. So kung siya ang piliin, sana nga, okay ako. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!